Ayan. Isang mapagpalang magandang gabi sa inyong lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat ay wala akong sawang aking tinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon ito from the north, east, west, south. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, one seed. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, katarungan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang lahat ng mga kapatid? No, I'm so sorry because hello Madam Clarita, because I'm just little bit busy, talagang busy, and I promise that this evening mga 8 o'clock lumagpas na naman si Lady Men, but pagpasensyahan nyo na ang aba ninyong lingkod. Okay? Before anything else, charot, nakapag-English ng just a little bit, char, ay nais ko munang pasalamatan lahat kayo na tumutugon, lahat kayo na laging nakasubaybay at moral support sa akin. And hoping, no, because mayroon akong surprise sa inyo. And hoping na habang tayo ay nag-FB live, nagsabi na ko kanina that ako ay mag-FB live, and I'm sorry lang dahil medyo late ako. And hoping na habang na-FB live tayo ay i-share nyo na ito dahil napaka-importante ito, lalo na at grabe na ang kaguluhan. But before anything else, again and again, walang hanggan aking binibigyan ng pinakamataas na kapurihan, kadakilan, kaluwalhatian at pasasalamat sa pinakadiyos ng kaliwanagan dahil siya ang nagbigay sa akin ng karunungan, because without His guidance, Lady Men is nothing. Okay, kaya nga, anyway, I know that I cannot please everybody, but nandyan na yan. But this time, di ba naalala niyo yung sinabi ko sa inyo, bago ng lahat ang kaguluhan is, actually, April pa yan, hanggang sa dumating tayo sa punto na ito, yung kaguluhan nila dyan. At anong sinabi ni Lady Men? Sa kanilang kaguluhan, the more na nagkakagulo, the more na nagkakaroon ng mga dilubyo, whatsoever, is masaya si Lady Men, because ang propesiya ay ang propesiya, ang nakasulat ay nakasulat. Magpakatotoo tayo, God is love, but nakalagay kasi sa Bible, no, sa banal na kasulatan, na pagdating ng panahon, ito na, hindi pag-ibig ang kanindala kung hindi tabak, at naibahagi natin nung last vlog ko regarding sa tabak ng espiritu. Okay, this time, okay, dahil ang dami ng kaguluhan, right? And then, kaliwa kanan, divine government, kahit anong mga plano ng tao, at lalo na ngayon at nagpaplano sila na kung ano-ano na pabagsakin ang pamahalaan, whatsoever, kanya-kanya sila ng functionist. Ibig sabihin ng functionist, no? That is my own term, ha? Functionist, charot, no? So bagong lingwahe yan, functionist. Ibig sabihin, may kanya-kanya silang programa na kung tutusin is pansarili lang naman talaga nila ang kinang inaisip. Dahil alam nyo yung mga lahat ng kaguluhan dyan, bakit hindi mamatay-matay ang mga corruption just because of utang na loob pagdating ng mga politics. I remember doon, may nabasa ako doon sa isang namumuno sa Singapore, that ang sabi niya doon that nakikita niya na ang Pilipinas, yung time na yun niya, ha, na one of these days is magiging, magiging poorest ito, ay tama ba yung pagkasalita ko, dahil nga nakikita niya yung pagkukonsinti at yung mga regarding sa mga utang na loob. But that is not our topic this night, because our topic now is, di ba marami ng mga kaguluhan, kanya-kanya ng function, kanya-kanya ng pasikatan, plano, meron pa yung isang, I don't know kung binata yon. Nanawagan, akala mo atapang atao, hoy, pag sure, no?
na akala mo kung sino pagkagaling-galing. Kayo talaga. But this time, bibigyan ko kayo ng ilang segundo kasi pagbasahin ko to lahat, abutin tayo ng siyam-siyam, baka antukin kayo. Okay? Kaya ganito yon. Maghanda kayo ng mga notebook dyan at saka mga ballpen dahil bago ko babasahin yan, magte-take down kayo ha kasi baka mapagod sa kakangawa ang bunganga ni Lidimin, mag-stop, charot. Kasi meron pati ibang topic. May papakita ko sa inyo. Talaga lang naman. Okay? So, sige na. Magkuha na kayo ng notebook. Kumuha na kayo ng notebook at saka ballpen. Okay? Because this day, this night is for you. Ito yung kabaliktaran ng lahat ng mga kaguluhan nila dyan. Sinabi ko na sa inyo, habang kayo nagkakagulo dyan, pabor kay Lidimin nyo. Naalala niyo ba yung sinabi ko? Kasi gusto nyo is, see is to believe. Okay, pagbigyan natin ng ating mga kapatid. Okay? So, this is it. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo. Please lang, kumuha kayo ng ballpen at saka papel because this is the very important. As what I have said, this is not my own understanding. Dikta po yan. Okay? So, alam nyo naman no? At saka hindi ko masasabi ito sa inyo without the leadings of the Holy Spirit. At kahit anong sasabihin ng iba dyan na bla bla bla, kung ano mga pinagsasabi sa akin, God is good, God is great, at purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kaya sige na, kumuha na kayo ng ballpen dyan. At habang kukuha kayo ng ballpen at saka papel, hello kay Concepcion Gacoma Cañeda, kay Bing Bautista, kay Talits Kabasag, kay Mali Shiril, no? Kay Gina Bisinyo, kay Ate Marna Lombria, at kay Corazon Bautista, kay Nancy Suta, kay Lowing Olivares, kay Clarita, Ma'am Clarita, good evening po. Okay? So, I'm hoping, no, and, nanyo naman. Okay, thumbs up naman kayo dyan. Kung nakakuha na kayo ng ballpen at saka papel, please lang, thumbs up naman kayo para ganahan ako magbasa. Okay? Sige na, at meron meron ako ipapakita sa inyo. Okay, meron ako ipapakita sa inyo. Sige na, kumuha na kayo dyan. Kay, galing, ganda-ganda nito. Hay, talaga lang naman, kakagulo na sila. Okay, so anyway, okay na ba? May mga ballpen na ba dyan? Papel? Hindi, ilang segundo pa. Bango. Addict na rin si Lidimin. Mamaya, may papakita ko sa inyo. Okay? Okay. Bago ko babasahin isa-isa yan, I hope na meron kayong mga ballpen dyan. Okay? So, proceed tayo. Okay? Magandang gabi, always ready ang notebook at ballpen. Thank you so much, Kati Talits. Okay, go! Sa kabila ng kaguluhan ngayon, may magandang balita sa atin ng kataas-taasan. This is it. Okay? Paano ko ba Tagalogin ito? 48. Tama bang pagka-Pilipino ko? Pilipino pagka-Tagalog ko. 48. 48. Kaplano ng Diyos para sa atin na mga bersikulo na makikita sa Biblia. Ito'y may kinalaman dito sa mga kaguluhan nila. Okay. 48 kaplano ng Diyos para sa atin. Number 1, Jeremiah chapter 29 verse 11. Okay? Magsulat mo na kayo dyan. Kawikaan chapter 19 verse 21. Okay? Awit chapter 40 verse 5. 1 Corinthians chapter 2 verse 10. At makikita din natin sa Job 42 or chapter 42 verse 2. Okay? Again, Kawikaan chapter 16 verse 11. Ano yan? Buongin mo ate, ha? Buong, I don't know, hindi ko maintindihan. Okay? Okay, Isaiah chapter 55 verse 8. 1 Corinthians chapter 2 verse 7. Kawikaan chapter 16 verse 3. Hebreo chapter 11 verse 40. Roma chapter 8 verse 26. Job chapter 31 verse 26.
Santiago chapter 4 verse 13. Santiago chapter 4 verse 15. Awit chapter 18 verse 30. Magsulat kayo dyan ha, para hindi naman masayang pang ngawa-ngawa ng bibig ko dito. This is the important, okay? Efeso chapter 1 verse 9. Colossians chapter 1 verse 29. 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Isaiah chapter 46 verse 10. May halo kaya tang Koreano, ayusin mo po. Ay, nakaayos ito. Okay. Jeremiah chapter 10 verse 23. Awit chapter 21 verse 11. Jeremiah chapter 11 verse 18. Unang Korinto chapter 12 verse 18. Isaiah chapter 14 verse 27. Isaiah chapter 55 verse 9. Unang Pedro chapter 1 verse 20. Isaiah chapter 8 verse 10. Kawikaan chapter 16 verse 9. Roma chapter 1 verse 17. Second Timoteo verse 1 chapter 1 I'm so sorry. Second Timoteo chapter 1 verse 9. Roma chapter 15 verse 13. Efeso chapter 1 verse 10. Nehemiah chapter 4 verse 15. Okay, sorry, Kuya Archer. Efeso chapter 1 verse 4. Deuteronomy chapter 1 verse 25. This is the very important dahil meron ako ipapakita sa inyo actual. Awit chapter 10 verse 4 to 8. Roma chapter 12 verse 2. Mateo chapter 10 verse 19. Gawa chapter 2 verse 23. Juan chapter 1 verse 13. Roma chapter 11 verse 29. Second Corinthians chapter 1 verse 15. Jeremiah chapter 18 verse 18. Yes, Nehemiah po yan. Yes, Joseph Lorstrita. Awit chapter 139 verse 18. Colossians chapter 1 verse 17. Unang Korinto chapter 1 verse 25. And the last is Awit 139 verse 17. Ito ay one of the 48 na makikita natin sa verses ng Bible tungkol sa plano ng Diyos para sa atin. So the divine government is, kanino nga ba palang plano yan? Kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan. There's a lot of divine government, but kahit anong divine government, what happened? No? Kaliwa kanan din ang mga kaguluhan, maging ang mga hanay ng mga spiritual na gumaganap. Okay, this is it, mga mahal kong kapatid. Meron akong hinahanap, but I think okay lang yon. So, mag-sample tayo dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Nakasaad dito. Okay? Ito ay may kinalaman sa plano ng Diyos para sa atin. Okay. Jeremiah chapter 29 verse 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan
upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ha? Divine government, no? Sinusulong sa one of the divine government. Bagamat divine government yan ay ninanais sa mga kapayapaan, pagkikipag-isa, but what happened? No? What's wrong? Anong mali? Saan nagkulang? No? Parang ganon. No? So, ito, nalalaman ng ating mga pag-iisip. Naintindihan nyo ba ako? Kaya kayong mga nagrarally dyan, let's check it and let's see who is rattle and roll. Hindi maaari na ang gusto ninyo, ang mga plano nyo ang masusunod. Ha? Naalala ko yung atapang atao na sabi niya, marami kaming baril din. Kaya namin ng China. Ay, pag shoulder lion. Bakit? Ha? Mamaya may papakita ko sa inyo. Meron tayong bisita. What happened? Hoy, huwag kang gagalaw dyan, ha? Stipot ka lang dyan. At, makinig ka sa sabi ko. Mamaya ipapakita ko kung sino kausap ko, okay? Mamaya, okay? So, ganun yun, mga mahal kong kapatid. Ang Diyos ay nakakasiyasat sa lahat ng pag-iisip. Ngayon, kayong mga nagrarally dyan, na kung ano na mga pinag-iisip nyo, kung ano na mga pinaplano nyo, hoy, sandali lang, mukhang may nakalimutan kayo. Mas masusunod ang plano ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan sa ating lahat. Okay? So, punta tayo sa Kawikaan. Kawikaan, chapter 19, verse 21. Okay? Okay? Kinuha ko na lang siya dito sa cellphone para madali. Okay, nakalagay dito sa Kawikaan, chapter 19, verse 21. Saan ka na ba? Okay? Oops, nag-commercial. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang tatayo. Ano bang payo ni Lidimin? Antayin ninyo hanggang katapusan itong taon, pero may mga lahi kayo ng panahon ni Moises. Ha? Si Moises ay nakipagtipan muna sa ating Panginoon, umakyat sa bundong Sion. Ngunit, subalit datapwat, dahil sa mga pag-iisip, no? Nandyan na lahat. Baka gusto niyo makatulad tayo sa panahon ni Moises. Ha? Kaya yung divine government na sinasabi niyo, baka wala na naman makatupad. Kaya sinasabi ko, hoy, pag-sure kayo dyan. Ang Pilipinas ay titingalain ng buong mundo. So, kumusta ang mga mahal na mga kapatid na mga gumaganap? Hoy, pag-sure kayo dyan. Ha? Naintindihan niyo ba ako? Okay? Kawikaan, chapter 19, verse 21. Okay? May maraming katha sa puso ng taong, ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang tatayo. Maliwanag ba? Hindi ako galit, ha? Okay. Sa Awit chapter 40 verse 5, marami, Panginoon kong Diyos, ang mga kagigilalas na mga gawa na iyong ginawa at ang iyong mga pag-iisip sa amin hindi malalagay na maayos sa harap mo. Kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila'y higit kaysa mabibilang. Tinan mo yung mga tao ngayon pag pinagsabihan mo, ha? At tapang kayo lahat. Sa sobrang talino ninyo, talino ng sanlibutan, wala nang nagpapakumbaba sa inyo. Kaya kayo sa sobrang alam ninyo ng batas ng tao, hindi kayo nagkakaintindihan dyan. Ha? Syukarapoha hilafur. Yusida hilafun kay sansidi. Yusida iyan lafura yasansi. Sa unang Korinto, chapter 2, verse 10, ngunit ang mga ito ay ipapahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o ang malalalim na mga bagay sa Diyos, ng Diyos. See? O ngayon, sige, mag-rally kayo dyan. Rally pa more, tingnan ko lang. Let's check it and let's see who is rattle and roll. Ayaw nyo talaga magpaawat, ha? Sige. Okay lang.
Pero ngunit subalit datapat, binibigyan tayo ng paalala ng kataas-taasan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sa Job chapter 42 verse 2, I hope naramdaman ninyo yung mensahe ngayon at sitwasyon natin ngayon. Okay? Kaya kayo pinapalalahan kay ni Lidimin, huwag kang sasali-sali sa mga rali-rali na dyan. Okay? Sa Job chapter 42 verse 2, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. See? Maliwanag, tama? Sige nga, kasi is to believe kayo. Ha? Pinaalalahanan kayo. Magantay kayo. Gusto nyo talaga, magbida-bida kayo. Sige, go! Kapit tayo, okay? May bisita ko, katabi ko Mamaya, papakita ko. Okay. Kawikaan, chapter 16, verse 1. Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao, ngunit ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Hoping naramdaman ninyo ang mga paalala sa atin. Hindi yan galing kay Lidimin. Ang isang Lidimin, ginagamit lamang ang katawang lupa. Naintindihan nyo ko? Intindihan nyo ba ko? Okay? Nawala siya. Okay? Bakit ka nawala? Okay. Dito tayo. Sana ba tayo? No? Dito na tayo sa may Kawikaan chapter 16 verse 11. Punta tayo ngayon sa Isaiah chapter 55 verse 8. Napakaganda. Itong binasa ngayon, no, I am surprised. Kasi sabi ko nga sa inyo, busy ako, di ba? Tapos sabi niya, sige na, Lidbeni, magtrabaho ka na. Okay, masunurin ako Okay, hindi ko nga alam itong mga verses na to. Sana naisip ninyo, naramdaman ninyo na itong tungkol sa 48 is, sa mga 48 ka verses, no, na ibinahagi sa atin, plano ng Diyos para sa atin. Tamang-tama ito sa mga kaguluhan. Okay, Isaiah chapter 58. 55 verse 8. Okay? Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad. Sabi ng Panginoon, just imagine. Sige. Ngayon, sino ang mas pinakamatalino sa inyo dyan? Maliwanag ang sinasabi. Okay? Punta tayo ngayon sa Unang Korinto. Ano ba naman to si Timo? Mamaya ka na. Unang Korinto chapter 2 verse 7. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikakalwalhati natin. Just imagine, ganon ang Panginoon. Nagpaplano siya. Kaya kung ang mga tao ngayon, nagplano pa lang sa divine government, ang Diyos noon pa man may mga plano na. Kaya nga sinasabi ni Lidimin, lahat ng commodities, lahat yan ay nakaprogram na, kaya kahit isuka ninyo lahat ng kayamanan. Mark my word. Mark my word. Tigas kasi ng mga ulo ninyo Okay? So, punta tayo dito sa Kawikaan chapter 16 verse 3. Okay? Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at iyong mga panukala ay matatag. Alam mo, mahal na manong PBBM, straightforward ka lang. Kung hindi man nakita ng mga tao kung ano yung ginagawa mo, straightforward ka lang at isipin mo na lang na, isipin mo na lang yan at gawin mo na lang yan na higit sa lahat ay may takot tayo sa Panginoon. Okay? So dito tayo sa Hebreo chapter 11 verse 40. Ang ganda ng mensahe, talagang na-feel ko na ukol sa mga nangyari ngayon. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y wag maging sakdal na bukod sa atin. Kaya laging sinasabi ni Lidimin,
lahat ng inyong mga kaguluhan, pabor kay Lidimin yan. Sige, nabi ko naman sa inyo, di ba? Tigas kasi mga ulo nyo eh. Piki pa more. Ha? Yung mga nagsabing piki, yung mga ganun, para kang bakla. Nagkita tayo sa dulo dudong, okay? At nalalaman na ang lahat ng mga bagay ay nakalakip. Ito'y matatagpuan sa Roma chapter 8 verse 28. I think this is 26 or 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikakabuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Napakaliwanag dito. Kaya huwag kayong magagalit ha. Pag si Lidimin nagagalito ganyan, nandito yung bisita ko. Nandito, mamaya pakita ko sa inyo. Makikita naman natin sa Job chapter 36 verse 26. Nakasaad dito. Okay? Okay, nakasaad dito. Narito, ang Diyos ay dakila at hindi natin nakikilala siya. Hindi masayod ang bilang ng kanyang mga taon. You see? You see? Job 36 verse 26. Okay, medyo bilis-bilisan ko lang to konti. Santiago chapter 4 verse 13. Nakasaad dito. Magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparaon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Pagbasahin ninyo ang buong chapter na yan, no? Ay mayroon tayong mga bagay na hindi natin dapat pangunahan, okay? Medyo bilis-bilisan ko lang to ng konti. Santiago chapter 4 verse 15. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mangangabuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Kaya huwag magbida-bida ba? Huwag kayong magbida-bida. Ang mga tatapang ninyo. Hoy, pag sure kayo, tinan mo yung, nalala ko yung mga nagrally-rally sa ibang bansa. Rally-rally, kala mo kung sino yung mga tatapang. Ngayon, nagka-problema. Lapitan din si PBBM. Kayo talaga, mga pasaway kayo. Awit chapter 18 verse 30. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag ng lahat ng nanganganlong sa kanya. Puri ng nagsugo, hindi ang mga sinugo. Amen. Okay? Ako, naano ko to, naranasan ko na itong tungkol dito sa may Awit chapter 18 verse 30. Okay, proceed tayo. Medyo bilis-bilisan ko kay mamaya mayroon tayong bisita, okay? Meron ako ipapakitang bisita sa inyo. Mga taga-Episo chapter 1 verse 9. Na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. No? So, mga mahal kong kapatid, nandito ang aking followers. Isa siyang spiritual, magaling makipag-usap sa akin, pero akala niya hindi ko alam, binabanatan at sinisiraan mo ako pag sure. No? Huwag kayo mag-alala. Kung ang mga nasa mambabatas natin ay nagkakagulo sila just because of mga bagay na yan at yung mga kagahaman sa mga kapangyarihan, ganon din naman dito sa hanay ng mga espiritual, merong mga labanan. Ako ay si ako nga. Ngunit ang lahat, kahit si Lidimin ay hindi exempted. Lahat ng nagsasabing ako ay si ako nga. Lahat ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. Okay? Punta tayo sa Taga-Colosas chapter 1 verse 27. Na sa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanang kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. Ito'y si Kristo na nasa inyo na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. No? So yung Kristo na pinag-uusapan dito for me, that is the word of God. No?
na I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father except by me. Yung mga nais ng Diyos para sa atin, ayan ay tinuro na sa atin ni Jesus Christ. Okay, unang Korinto chapter 2 verse 11. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao. You see? Na nasa kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban na ng espiritu ng Diyos. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isaiah chapter 46 verse 10. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Walang magawa ang tao. Ang tao kahit anong pagpaplano, ang Diyos pa rin ang nagtakda, siya pa rin ang mapagyari sa lahat ng bagay. Jeremiah chapter 18 verse 21. Ngunit kanilang sinasabi, walang pag-asa. Marami yan, no? Marami akong encounter sapagkat kami ay magsisisunod sa aming sariling mga kata-kata. Nalala ko yung matapang na tao, no? Doon lang siya yabang pero wala namang nagawa. Nakuha ninyong West Philippine Sea, nga. Kahit ilan pa ang itraining ninyo dyan ng mga reservists, alalahanin na lang sa panahon ni Jehoshaphat, okay? Kung ano nangyari sa panahon ni Jehoshaphat. At magsisigawa bawat isa sa amin ng ayon sa katigasan ng kanilang masamang puso. You see? Itong mga mensahe ngayon, may kinalaman ito lahat sa mga kaguluhan sa atin. Jeremiah chapter 10 verse 23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang matuwid ng kanyang mga hakbang. Okay? So, ito na yung mga iba na utang na loob pa mo sa politika. Hanggat may mga ganyan, walang yung mga corruptionist na sabi ninyo, pag sure hindi mamatay-matay yan, pag sure kayo. Awit chapter 21 verse 11. Sapagkat sila'y nagakala ng kasamaan laban sa iyo at sila'y nagpanukala ng lalang na hindi nila maisasagawa. Ang dami kong naalala nito. No? Si Lidimin ba? Nagkamali ba si Lidimin sa aking mga paalala? Ipagpatawad sa aking termino na ginamit. Sa palala pala ng arang banal na espiritu na ginamit lang ang katawang lupa ni Lidimin. Okay? Jeremiah chapter 11 verse 18. At binigyan ako ng kaalaman ng Panginoon tungkol doon. Makinig. At nalalaman ko ng magkagayoy, ipinakita mo sa akin ang kanilang mga gawa. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming na-experience si Lidimin dito sa loob ng aking pamamahay. Kaya sabi ko, mas mabuti pa na kahit gaano kabigat ang inyong kasalanan, magsabi ng kinang totoo dahil nalalaman ni Lidimin. Pag si Lidimin nako. Kaya yung 500 million USD na bago lang na aprubahan sana, itaga niyo sa bato, wala kayong makukuha. Mark my word. Unang Korinto, chapter 12, verse 18. Datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Okay? Naintindihan niyo ba? Isaiah chapter 14, verse 27. Sapagkat pinanukala ng Panginoon ng mga hukbo at sinong mawawala ng kabuluhan at ang kanyang kamay na nakaunat at sinong mag-uurong. Talastasin nyo yung mga gracias, talastasin ninyo yung mga paalala sa atin, okay? Huwag kayong bibitaw. Huwag kayong magsawa because these words ay para sa atin. Isaiah chapter 55 verse 9. Sapagkat
Kung ang papaano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon na ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. O, Panginoon na nga nagsasabi niyan, di ba? So ano pang gusto ninyo? Kayo ang masunod. Unang Pedro chapter 1 verse 20, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isaiah chapter 8 verse 10, magsasanggunian kayo at yaoy mauuwi sa wala. Magsalita kayo ng salita at hindi matatayo sapagkat ang Diyos ay sumasa amin. Ay, talaga lang naman, naalala ko na naman yung isa. No, grabe talaga. Marami kaming barili, dimen, at talagang sasabihin mo pa sa akin, Israel ang nagbigay sa inyo pag sure. O ano? Ay, pag sure kayo talaga. Okay? Kawikaan chapter 16 verse 9. Ang puso ng tao ay kumakata ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Wow! Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mga taga-Roma chapter 1 verse 11 or 17. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. 2 Timothy chapter 1 verse 9, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang mga akala at biyaya na ibinibigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng panahong walang hanggan. Amen. Okay? Okay. Ops, kunti na lang. Okay, konti na lang. Okay, sandali lang. Nasobran ako. Mga ano ayon, okay. Konti na lang to. Okay, nasobran ako eh. Okay, sana ba tayo? Okay. Dito tayo uulitin natin dito sa Kawikaan chapter 16 verse 9, ang puso ng tao ay kumakata ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Sa Roma chapter 1 verse 17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ng nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Okay, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Amen. At purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay? Punta, oh my God. Sorry. No? Okay, sorry, okay? Sana ba tayo? Okay? Dito tayo. Okay. Tapos na ang 2 Timothy chapter 1 verse 9. Punta tayo sa Roma chapter 15 verse 13. 15 verse 15. Chapter 15 verse 13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y mananggana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay? Mga taga-Efesos, chapter 1, verse 10, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, makinig kayo upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sa Kanya sinasabi ko. Nehemiah chapter 4 verse 15, at nangyari nang mabalitaan ng aming mga kaaway ay nalalaman namin at inuwi sa wala
ng Diyos ang kanilang payo, na kami ay nasibalik na sa lahat sa kuta, bawat isa'y sa kanyang gawa. Wow! Ang ganda ng mensahe. Feel ng aking espiritu. Mga taga-Efesos chapter 1 verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. Deuteronomy chapter 12 verse 25, at sila'y nagbitbit ng bunga ng lupain sa kanilang mga kamay at kanilang ipinanaog sa atin, at sila'y nagdala ng kasagutan at nagsabi, mabuting lupain ang ibinigay sa atin ng Panginoon nating Diyos. Mabuhay ang perlas ng silanganan. Awit chapter 140 verse 8, huwag mong ipagkaloob, O Panginoon, ang mga nasa ng masama. Huwag mong papangyarihin ang kanyang masamang haka, baka sila'y mga malaki. Sela. Yes. Kaya, tingnan natin kanong resulta ng inyong mga balak dyan, ng mga rally pag sure kayo dyan. Roma chapter 12 verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos ng kalooban ng Diyos. Kaya laging pinapalaran ni Lidimin sa inyo, huwag kayong makikisali dyan sa mga rally na yan. Okay? Matthew chapter 10 verse 19, datapwat pagka kayo'y ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yaon ay pagkaloob sa inyo ang inyong sasabihin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mga Gawa chapter 2 verse 23, siya na ibinibigay sa takdang pasya at paunang kalaman ng Diyos kayo sa pamamagitan nang ipinako sa cross at pinatay. Amen and amen. 1 chapter 1 verse 13, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni kaloob ng laman, ni sa kalooban ng mga tao, kundi ng Diyos. Yung may mga tatak, alam nyo na. Mga taga-Roma chapter 11 verse 29, sapagkat ang mga kaloob at ang mga pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen and amen. Okay? 2 Corinthians. I'm so sorry. Again and again and again and again. No? Gumamit na lang ako nito para mabilis. Dahil ako'y okay, nasa na si 2 Corinthians? I'm so sorry. 2 Corinthians chapter 1 verse 15. At sapagkat tiwalang ito ay ninasa kong pumarian muna sa inyo upang kayo'y magkaroon ng pangalawang pakinabang. Amen and amen. Jeremiah chapter 18 verse 18. Nang magkagayoy, sinabi nila, kayo'y magsiparito at tayo'y magsikanta ng mga kata-kata laban kay Jeremias, sapagkat ang kautusan ay hindi nawawala sa saserdote o ang payo man sa pantas o ang salita man sa propeta. Kayo'y magsiparito at aking saktan siya ng dila at huwag nating pansinin ang kanyang mga salita. Kaya kayo kahit anong mga pinagsasabi niyo sa akin dyan, puri na nagsugo, hindi yan masama. Ang pagbagsak ni Pangulong Marcos Jr. ay siya naman ang pagguho ng imperyo ng Roma dito sa ating bansa at sa buong mundo. Amen! Alam mo, Jennifer Kadungog, ito lang yung sinasabi. Naalala ko yung sinabi ni attorney, if you want to defeat your enemy, know your first place. Know yourself first, okay? Kung gusto mong may panalo ang laban, no? Kilalanin mo muna ang sarili mo bago ka makipaglaban sa iba. Na? At alam mo naman ang the art of war. Hindi lahat ng laban ay puro tapang ang gagamitin, kung hindi pautakan lang yan. And mayroon ako ibibigay na tip para sa inyo. Lahat ng ito ay may kinalaman sa reverse. Okay? So, okay. Punta tayo doon. Kay Awit chapter 139 verse 18. Kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kaysa buhangin,
Pagka ako'y nagising ay laging nasa iyo ako. Amen and amen. Kaya nga naalala kong sinabi ni Kuya Emmanuel, pagtulungan ka man sa 10 daliri ng 9 na daliri dahil wala sa kanila ang katotohanan. Hindi kanila kayang pabagsakin, kaya purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mga Kolosas chapter 1 verse 17. Alam mo kapatid na Jennifer Kadungog, yung tungkol dun sa sinabi mo, ang pagbagsak ni PBBM, ay siya naman pagbagsak ng Roma. Sa ngayon, maliwanag ang sinasabi. Ang tao kahit anong pagpaplano, ang Diyos ang nagpaplano para sa atin. Hindi yung tao ang magplano sa Diyos, kundi ang Diyos ang magpaplano sa atin. Okay? Mga taga-Kolosas chapter 1 verse 17, at siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangangabuhay dahil sa Kanya. Amen and amen. And unang Korinto chapter 1 verse 25, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Ganyan talaga ang mga tao. See is to believe pa yan. Awit 139 verse 17, pagka mahalaga rin ang inyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos, pagkadakila ng kabuuan nila. Okay? At maraming salamat sa inyong mga pakikinig, no? Lahat ng mga bagay na yan, ano ang pinagmulan ng mga kurimaw na yan, ng kanilang pagkagulo-gulo dahil sa pera. Hanggang ngayon, puro pera ang pinag-uusapan. Hindi na sila nahiya, no? Hindi na sila nahiya. Puro pera, I'm a descendants of the sun. Wow, I like that. Oy, gusto ko yon, descendants of the sun. Ang sweet kaya nun. Talaga lang naman. No, ay kinilig si Lidimin nang nabasa ko ang Descendants of the Sun. No? Anyway, meron tayong, kaya nga itong kwintas ko ay 3 yan eh. The sun, the moon, and the star. The sun, the moon, and the star. At ayon doon sa nakasaad sa propesiya, muling tatayo ang lahi at lipi ni Haring David, and this is from the Lion of Judah. At speaking of Lion of Judah, ipakilala ko ang aking bisita sa gabing ito. Tushirala for a hill, la for a yasin na yasis. Turila here, la for kais, the word I lead a vocal dice in the nina, yida, tukar la for kaya suza. Anyway, speaking of Lion of Judah, did you remember na meron akong photos na isang corona? And that corona, actually nakita ko lang siya sa Facebook. Okay? And that corona is, recently ko lang nalaman na ito pala talaga ay may coronang ganon. And then, nung nakita ko, kaya ko siya ginawang profile dahil nagtataka ko bakit may kakaibang reflect sa akin. Parang tinusok yung puso ko. Okay? So, speaking of Lion of Judah, may kinuha ako kaganina at bisita ko siya ngayon. Hindi ko muna siya papangalanan kung sino talaga siya. Ngayon, kung gusto niyong maghula dyan, sige, pwede naman. Sige, magsabi kayo dyan. At this time, this is my visitor. Okay? From the lion. Speaking of lion, no? That's, in a way, simple lang ng lion. Sino nakakakilala sa kanya? Orong ka dito! Okay? So, this is it. Huwag kayong matakot sa kanya, ha? Ayan. Ayan siya. Hindi po yan lion, okay? Ay, hindi lion. Hindi po yan dragon. This is the lion, okay? Ang bigat niya, ha? In fairness, ha? Ayan. Okay? And thank you kay Mr. Taliano, kay Prince Taliano, hindi ko na anuhin, basta Taliano. Hi, Taliano! Thank you so much sa inyo, no? So, this one. Okay? Hindi ito for sale, ha? Okay? So, ayan. So, may something. At, ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko siya in-expect na yung nakita ko lang sa Facebook ay mahahawakan ko siya.
in actual. At ito yon. Okay? Okay. This is it. Papakita ko sa inyo. Okay? Ito siya. Nakita ko siya sa Facebook before. Okay? Pero hindi ko so katakalain na mahawakan ko siya dahil ito po ay gi-turn over po ito sa akin. Thank you so much kay kapatid. Akala ko siya just for ano lang, you know, yung parang just burloloy lang ng katawan, no? This one. Nilalagay ko yan dito. Mayroon akong picture sa kanya. Okay? Bagay ba sa kanya? Bagay ba sa kanya? Okay? Ayan. So, ito, kung ang iba ay pinangarap ito, para kasi sa akin, ito guys, all of this is nothing. Because the true crown ay kayo yun. Kayo na dapat, ito yung dapat imisyon, kayo ang crown para sa akin. Hindi ito. Na magbalik loob tayo sa kataas-taasan. Because all of this is nothing for me. Bagamat nasa aking kamay na siya. Ang ganda po ng crown, yes. Okay? Okay, so, ngayon mga buaya, bakit hindi ako natatakot na i-show up ito? Hindi ko to gi-show up para magmalaki sa sarili. Gi-show up ko ito, gusto kong maramdaman ninyo na ang tunay na crown is not, for me, is not this one. Ang tunay na crown ay maipanalo natin ang kalooban ng Panginoon para sa ating lahat. Yan ang tunay na crown. Yan ang tunay na crown. Ang maipanalo natin, no? Na makasunod tayo sa kalooban ng kataas-taasan because all of this is nothing. Pansanlibutan lang ito. Okay? So, yung mga masasamang isip, mga masamang loob, okay, papakita ko sa inyo. Yung iba kinakabahan sa ginagawa ko, no! Kung gusto nyo, you know, because all of that is nothing. Nako, masusumpa lang kayo na wala sa oras, mga inday, mga dudong. Na. Nilagay natin siya sa 6. Antayin natin siyang magpula. Okay? Antayin natin. O, ayan, nagpula na siya, ha? Tingnan natin, ha? Okay. Sa mga nagko-commodities dyan, this is not for sale. Nakita nyo, hindi ko siya sinuot. Araw-araw o peryo. Okay. No? Hindi ko siya sinuot. Padulas. You see, ups. Oh. Nagpula siya. Oh. Nagtunog siya. So, ito po yon. Ibig sabihin, positive po yan. Yung puti, ibig sabihin, mga diamonds yan. Ito, gusto ko maintindihan ninyo, hindi ko to pinakita sa inyo para ipagmalaki. Gusto ko maramdaman ninyo, lahat tayo pwede magkaroon ng crown. Okay? Maipanalo natin ang misyon ng bawat isa at higit sa lahat, maipanalo natin na makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Because all of this is nothing. All of this is nothing. No? Nandoon pa yung mga kwintas, nandoon pa yung pero emerald ng stone ng crown, ma'am. No? Nakita ninyo yung ginamit ko is diamond tester. Okay? Meron pa at katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi ako nag-after. Yung katulad ng iba, ang tunay na crown na aking inaasam-asam,
yung magkaroon ako ng pagkakataon, meron akong chance at kayo rin. Naway ito yung karera natin ngayon, ang makapasok tayo sa kaharian ng Panginoon. Dahil kahit lahat ng bagay na ito ay nasa atin, aanin mo ang buong kayamanan sa mundo kung ang iyo namang kaluluwa ay mapapahamak dahil nandyan ang mga kasakiman. Kasakiman ng kayamanan at kasakiman ng kapangyarihan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Pansin nyo, pero ginamit ko siya sa TikTok. Ito, pinakita ko lang sa inyo as an exhibit dahil ito ay lilipad na po ito. Okay? Lilipad na ito kasama yung aking kaibigan. No? Sila ay binisita lamang ako here. Okay? Okay, binisita lang nila ako dito, no? Kaya ang ginagawa ko, pinapaganyan ko 'yan, no? O ganyan, pinapaganyan ko 'yan. O, di ba? Ganoon. Okay? So yung may mga masasamang loob diyan, wag na kayong mag-isip ng hindi maganda. Lahat tayo this one is nothing. Kung ang iba nag-after nito, ako po ay hindi. Dahil ang ina-after ko is kahit malang isa, meron tayong, alam mo yung maipanalo natin na makapagbalik loob sa Panginoon. Yun ang tunay na reward na ating dapat asamin. Okay? Hindi yung mga ito. Kaya ito, maraming mga but hindi ako nag-after. Pero kung tutuusin, ito ay tawag nito, ito po sila ay kumbaga turn over na sa akin dahil nakita naman nila yung hinawakan ko, pero ako kasi para sa akin, in due respect sa mga tunay na mga may-ari nito, ito ay ibabalik natin sa kanila. Huwag natin angkinin ang mga bagay na hindi atin. Okay? Huwag natin angkinin yon. Kaya, bagamat ito ay turn over na sa akin, kaya nga nung ako ay pinuntahan dito ng mga, alam nyo na, ng mga otoridad. So, dahil sa mga bagay-bagay ay kinausap ko, ano man ang hawak ko ay I am so sorry for my words, not as a keeper, because according doon sa ibinigay sa akin, ipinagkaloob sa akin, ipinagkatiwala sa akin, I am the descendants. You know, I am the descendants of, alam niyo na, pero for me, hindi ako nag-after. Masarap siyang pakinggan, pero ang tanong, nakasunod ba tayo sa kalooban ng Panginoon? Kaya yung mga sinasabi niyo, divine government, kumusta naman ang ating mga buhay? Totoo po ang nasa banal na kasulatan, kung ang Diyos ay nasa ating puso, sino pa ang ating kalaban? Wala na po. Yes. The Majapahit Empire ang may-ari. Alam mo po, Jennifer Kadungog, para sa kaalaman ng iba, sa hindi pa nakakaalam, hindi lang ito. Kung hindi, ang sabi ko nga, ang iniwan sa akin is infinite instruction. Ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat, lalo na ang mga sumusunod ng kalooban ng Panginoon. Ngayon, sino ang nakakaalam sa inyo kung sino ang may-ari na ito? Dahil ako alam kong may-ari, pero tinatanong ko lang kayo. Why? I have a purpose. Bakit ako nagtatanong? Ito, meron pa tayong mga verses, no? Pero later on, no? Hindi lang ito, pati yung mga ito lang, this one, no, ay inano to sa akin just because according sa mga kapatid ay
yun nga, alam na nila kung sinong pinag-iwanan, but hindi mawala sa isipan ko ang kabilin-bilinan ng kuya. Lahat ng mga kayamanang nasa dito sa sanlibutan ay sukatan sa ating mga sarili yan. Kung ano ba talaga ang mangibabaw sa iyong puso, ang pagiging espiritual o ang pagiging material. No? You should have for a love for Christ. Ya should have healed. Tu gra love for ya love for ashes. You should have love for ya sins na ya. Tu hear love for Christ na hear la. Ya should have hear for ka. Yizana, Jesus love kat I has. Yuzira I love. Dai rawun ti hear love for hear sins na for ya just. Wow. Nanindig ang balahibo ko. You know why? The presence of our, paano ko ba i-explain sa inyo? May kinalaman ito sa mga Anunnaki. Habang ako'y naghahayag sa inyo, nakita ko sila na nandun yung pagkasabik. Nandun ang pagkasabik na maging sila ay gusto na rin nilang maging mapayapa. No? So, ipanalangin ang ating mga, alam nyo na, yung ating misyon. At maraming salamat sa inyong pagtugon. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya yung nagsabi sa akin na kung ano-ano sa akin, mga mahal kong kapatid, bawat bato na brilyante na nandito, alam nyo kung sino ang nakikita ko? Hindi ang pagiging mga brilyante nito, kung hindi kayo na mga tao, kayo na mga naniwala, kayo na mga nakikinig sa paalala ng salita ng kataas-taasan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang buhay sa atin lahat. Kapit lang kayo. Hindi pa itong laban. Hindi pa ito. Kaya kayong mga mag-isip ng rally, mga kapatid, ako'y nanawagan sa lahat ng ating mga kapatid maging sa hanay ng mga guardian, ng hanay ng mga RAM, hanay ng Magdalo, hanay ng MNLF, ng MILF, at iba't iba pa na mga organisasyon, no? Hindi natin makakamtan ang kapayapaan sa mga rally na yan. Hayaan natin, matuto tayong mag-antay kung anong plano ng Diyos para sa atin. Hindi yung tayo ang magpaplano para sa Diyos o para sa kagustuhan ng Diyos. Tayo po ang susunod sa plano ng Diyos para sa atin. Maraming salamat sa inyo. Isang mapagpalang magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay kayong lahat. Lidimin o lidimin, madam, ang Anunnaki ba? Mga tao din ba sila? Crossbreed. Actually, the Anunnaki, kapag ito ay pag-aralan mo talaga, sila yung mga fallen angel no? Sila yung mga fallen angel. Okay? So, hindi ko na pahabain ito. Manalangin kayo na ibigay ninyo o ibigay sa inyo ang tamang kaliwanagan, kaunawaan, espiritu ng kaliwanagan, kaunawaan, at kahinahunan. No? Salamat sa expose mo, ma'am, sa mga bagay na yon. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Yes. All of this is nothing. Dahil itong dalawang to, lilipad na to sila. No? Ayan. No? Lilipad nito sila. I have a TikTok, pero before ko siyang ginamit, before ko siyang dahil ang pamagat ng TikTok ng kanta na yon, kasi kung sasabihin sila ang mga queen gito, Queen of Means, M-E-A-N, no? Reyna ng, what do you mean by, reyna siya ng katotohanan, no? Queen of Means, ang ano ko doon, yung title ng song ko doon, pero i-share ko ito sa inyo. Once again,
sa mga masasama ang loob. Syukar la furayasan. Tayo rawon tayo la furayas. Huwag na kayo mag-isip. Dahil baka mauna pa kayo matigbak sa akin. Okay? Dahil ang mga bagay na ito ay hindi dapat pag-interesan. Ako nga, pagamat ito ay, inano to sa akin, tawag nito, gisurrender sa akin, pero hindi ko siya pinagdanasaan. Mas pinagsisikapan ko kung papaano ko magawa ng mabuti, kung papaano ko mapagtagumpayan ang misyon na ipinagkaloob sa akin. At maging kayo, no? Hindi lang ako may misyon sa mundong ito, maging kayo. No? Spread the word of God. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, i-share ninyo ang mga video na ito, hindi para maraming likes, maraming shares, at kumita sa meta kung hindi maabot natin ang ating mga kapatid. The truth shall set us free. Isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat. Para po ito sa inyo, hindi to po para sa akin. Bawat bato na yun nandyan, kayo po yan. Okay? So, maraming salamat po, mga mahal kong kapatid. Yan ang hinahanap nila. Yes. Okay? I know. So, maraming salamat at kailangan ko na silang paliliparin dahil kailangan nila lang lumipad. Okay? So, nandyan yung kanilang panghimpapawid. Charot. So, uwi na sila sa doon. Okay? So, Jennifer Nakadungog, don't worry kasi katulad ng sinasabi ko, ay ibigay ang para sa mga kapatid para magkaroon tayo ng kapayapaan. Wag na wag pag-interesa ng mga bagay na hindi para sa atin. Okay? So, thank you so much po. Magandang gabi po sa inyong lahat.